Naniniwala ang dating Defense Secretary at isang senatorial aspirant na umabot na ang korupsyon sa justice system ng bansa. Nagbigay naman siya ng kanyang pananaw kaugnay sa nangyaring KOJC siege at sinabing may abuse of power ng mga kapulisan sa gitna ng kanilang marahas na pagkubkob sa naturang lugar. Si Cresilyn Catarong magbabalita. Inilatag ng dalawang senatorial aspirants ang kanilang magiging hakbang para maiwasan ang pag-abuso sa kapangyarihan ng mga opisyal ng gobyerno sa pagpapatupad ng batas. Nagbigay din sila ng pananaw kaugnay ng umiiral na justice system ng bansa. Sa ikalawang episode ng Sukatan, The SMNI Senatorial Interview, Karapat-Dapat Ka Ba?, sinabi ni dating Defense Secretary Norberto Gonzales na isa ring senatorial aspirant para sa 2025 midterm elections na naniniwala siya na umabot na ang korupsyon sa justice system ng bansa. Inaabot na rin yan. I'm sorry to say this. Pero nakikita din natin yan sa ating husgado. Tasang sinabi ni Gonzales na napapakialaman ng mga politiko ang mga desisyon ng mga husgado kung saan naiugnayan niya ito sa bulok na sistema ng politika sa ating bansa. Napapakialaman din ang mga desisyon ng ating hustisya. At tama, yung ating mga politiko, masasabi ko, based on experience, based on when I was in office, talagang napapakialaman ang mga kaso natin sa hustisya. Kaya naman binigyang diin ni Gonzales ang pangangailangan sa maayos na political system dahil dito kadalasan nauugat ang korupsyon maging ang pag-abuso ng kapangyarihan. Kailangan talaga major repair ang ating politika. Dahil dyan nag-uugat ang korupsyon at dyan din nag-uugat ang pag-abuso ng power natin na kung minsan nababaligtad pa. Kung sinong may kasalanan ay nakakalaya at ang walang sala ay nakukulong. Kaugnay nito, iginiit ng dating Defense Secretary na malinaw na may nangyaring pag-abuso sa police powers noong kasagsagan ng KOJC siege. Kung matatandaan, persahan at iligal na pinasok ng libu-libong kapulisan ang KOJC religious compound sa Davao City. Marami ang nasaktang missionary workers at may ilan pang nasawi sa bayolenteng pagkubkob ng mga armadong otoridad sa naturang religious compound. Iniuugnay naman ito ni Gonzales sa anyay umiiral na partisan politics kung saan may mga nais pabagsakin ang pamilyang nangunguna sa politika sa Davao. Malinaw naman yun, no? Na inabuso ang police powers doon. Ngayon lang ako nakakita na batalyon ang pumapasok na puwersa, no? At tinatakot. So nakikita natin na biglang umiral ang partisan politics sa nangyari sa Davao. Mukhang gustong pabagsakin ang nangungunang pamilya politikal sa Davao. Naniniwala ako doon. Sa kabilang dako, isusulong naman ng isang abogadong tumatakbo sa pagkasenador na si Attorney Angelo de Alban ang pagkakaroon ng sapat na pondo para sa mga husgado. Makikita nyo naman ho sa bagong budget natin, almost 1% lamang ang budget ng husgado. Bakit ho? Hindi ho ba sa law school pa lang ho o kahit sa graduate sa college, natututunan natin ang judiciary ay third equal branch of the government. Pero bakit ang kanilang pondo ay 1% ho lamang? Paliwanag niya, kapag may sapat na pondo ang mga husgado, magiging mabilis at maganda ang kanilang operasyon. Matutugunan din anya ang anumang suliraning legal ng bansa, lalo na ang pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon. Naniniwala kasi si Alban na kung hindi maganda ang pondo ng husgado, maapektuhan ang kanilang operasyon. Kasi kapag may corruption, may pang-aabuso, at meron namang witnesses and pieces of evidence ng corruption and abuses on any part of the government, kailangan kasuhan natin itong mga ito. Kapag maganda ang pondo ng husgado, lahat yan masasagot. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresilyn Catarong, SMNI News.